Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito inilabas ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 bar examinations at mula sa 10,490 na nakatapos nito, 3,962 ang pumasa o 37.8% ng kabuuang bilang ng mga nag-exam. Nanguna si Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines o UP, habang ang Ateneo Law School naman ang nakuha ng pinakamataas na passing rate ngayong taon. Kabilang sa mga pumasa sa 2024 bar exams ang may inspiring story na ibabahagi sa atin ngayong umaga na dating janitor at ngayon ay abogado na, si Attorney John Tristan Ramos. Magandang araw, Attorney John Tristan Ramos. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Gandang umaga, Attorney Danny, at sa mga tagapanood at tagapakinig ng Usaping Legal. Ayan, una-una sa lahat, congratulations, Attorney, mula sa Usaping Legal. Una sa lahat, no, ano ho yung naramdaman ninyo ngayon na sa pagpasa nyo sa 2024 bar exams? Unang-una, Attorney, sobrang saya ko po na nakapasa ako ng 2024 bar exams. Sabi ko nga po, si Lord po yung may gawa nung lahat ng ito. Kasi despite nung preparations ko for the 2024 bar exams, after po ng bar exams, hindi ako ganun ka-confident dun sa naging performance ko. So sobrang saya po ako nung nakita ko yung pangalan ko dun sa mga nakapasa. Attorney, ikaw ay dating janitor, no? Nagtrabaho bilang janitor at ngayon ay ikaw ay ganap na abogado na. Maaari mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay kung ano yung, paano nyo ho nagawa ito? Ano ho yung mga pinagdaanan ninyo? So nagsimula po ang lahat ng ito nung namatay yung father ko, nung 14 years old pa lang po ako. So yung father ko yung sole breadwinner of the family, and dahil po doon, napilitan po yung mother ko na mga ibang bansa magtrabaho bilang domestic helper. So ang sweldo po ng nanay ko at that time was only 21,000, and tatlo po kaming magkakapatid. And ako po yung panganay sa tatlong magkakapatid. So dahil po doon, ipinangako ko sa tatay ko na aalagaan ko yung pamilya ko. At dahil po doon, naghanap po ako ng mga scholarships. Fortunately naman po, merong isang yung high school po nagbigay sa akin ng academic scholarship at that time. Pero ang kapalit po nun, every summer po, magsa-start po, ay tutulong po kami magkamada ng mga libro na gagamitin for enrollment. So nakatapos po ako ng high school dahil doon, and after po nung high school, nung college, nag-apply po ako for an academic scholarship. Pero nung nag-apply po ako ng academic scholarship, ang sabi po sa akin ay 50% lang po ng tuition ang sasagutin nila. So naghanap po ako ng alternative kasi yung 50% po ng tuition hindi pa rin po kakayanin ng sweldo ng nanay ko, yung pagpapaaral sa aming tatlong magkakapatid. So naghanap po ako ng alternative, which is yung working scholarship. And yun po, nabigyan po ako ng trabaho bilang janitor sa satellite lab sa isang university sa Manila. So yun po, dahil po doon nagtatrabaho po ako ng umaga, nagtatrabaho rin po ako sa gabi para po matustusan yung pag-aaral ko sa kolehiyo. At talagang ito ay tumagal buong kolehiyo nyo ho, no? Tama ho ba? Opo. For 5 years po, nagtrabaho po akong bilang janitor para po mapatapos ko po yung sarili ko sa pag-aaral. At nung naman nakatapos na ho kayo, attorney, at paano naman ho kayo nagdesisyon, no, para kayo ay maging ganap ho na abogado para pumasok ho sa law school? Actually, attorney, hindi po diretsong desisyon yung nangyari kasi after po ako graduate, nagtrabaho po muna ako bilang microbiologist for 9 years kasi yun po yung tinapos ko sa kolehiyo. And nung nagtatrabaho na po ako sa isang liquor manufacturing company dito sa Pilipinas, na-educate po ako about the value of insurance dahil po dun pumasok ako sa isang insurance company. And habang nagtatrabaho po ako dun sa insurance company po na yun, na-educate ako about the importance of estate planning. And dahil po doon, nag-decide ako to go to law school. And dun sa law school, sa first day pa lang ng law school, dun ko na-realize na gustong gusto ko maging abogado. Especially po nung pinag-court visit po kami. Kasi sabi ko nga dun ko nakita yung mga injustices na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nakakulong,
ang tagal-tagal na nilang nakakulong, hindi pa rin umuusad yung kaso nila. So lalong nag-intensify yung desire ko to become a lawyer. Ayun naman, attorney, ano naman yung mga naranasan mong pagsubok habang ikaw ay nag-aaral ng, yun nga, nung ikaw ay college, no? Habang ikaw ay nagtatrabaho sa gabi, at ano din yung mga naranasan mong pagsubok din habang ikaw ay nag-aabuga siya? Nung college ako, sabi ko nga, attorney, doon ko nakita yung ang binitawan kong salita, the world treats you differently when your wallet is empty. Kasi doon ko nakita na meron talagang difference. Kasi uh, nung high school pa lang, na-observe ko na yun, na-mention ko nga na uh, habang may event sa school, I was a student council at that time. Ako lang yung inutusan among the student councils to get a broom tapos walisin yung courtyard. So ang sinabi pa sa akin, oh Tristan, kumuha ka ng walis, magwalis kayo ni Shoni. And si Shoni was one of the janitors sa school. So at that time, nakita ko yung ibang pagtingin sa akin nung kabataan ko pa lang. And nung college, meron akong isang kaibigan na nakita ko sa hallway sa UST. Tapos binati niya ako, oy Tristan, nakita kita na nagja-janitor sa satellite lab. At that time, hindi ko pa accepted yung fact na kailangan ko magtrabaho para matustusan ko yung pag-aaral ko. Kaya parang naging maliit yung tingin ko sa sarili ko. And during law school naman, ito na yung nagtatrabaho ko sa insurance company. Madami kong hardships na na-experience kasi despite the fact na hindi na janitor yung work ko, yung babalansin mo yung oras mo between law school tsaka pagtatrabaho, napakahirap, attorney. Merong times na 4 hours akong nakatayo during recitation kasi hindi ako makasagot during the recitation kasi I only have 2 hours para magbasa every time na papasok ako sa law school. And yung 2 hours na yun, minamaximize ko talaga kung ano yung pwede ko aralin during the 2 hours na pwede kong i-allot dun sa hectic schedule ko in juggling between law school tsaka yung trabaho ko. Ayan, at talaga nga naman na na-realize nyo yun, attorney, no, at a young age na nakakalungkot talaga may mga tao na iba talaga yung turing, no? Depende na lamang kung talagang ikaw ay mahirap o mayaman. Iba talaga yung turing sa iyo. At ako, I can personally relate dun sa story mo dun sa pagiging working student kasi working student din ako. At yun nga, nalaman ko talaga na kung hindi ka nagtatrabaho, dapat nagbabasa ka, nag-aaral ka, no? Talagang napakahirap talaga na talagang pagsabayin yung pagtatrabaho at pag-aaral. So, ayun nga, attorney, may mga pagkakataon ba na gusto mo nang sumuko sa pag-aaral at sino ba o ano yung nagsilbing inspirasyon mo para magpatuloy pa dito? Most of the time po, naisip ko na na tumigil na sa law school. Uh, Nung first sem ko pa lang po, I actually received discouragement from people na kakilala ko, sinasabi sa akin na hindi mo yan kaya, na bakit kailangan mo pa mag-abogado. So marami kong naririnig na discouragements. And during the time na nag-aaral na rin ako for bar exams, akala ko po napakatibay na ng dibdib ko kasi nasa sales ako. So akala ko talaga na kaya ko na yung ma-experience ko na hardships during the review. Pero I find myself crying at times habang nagre-review ako. Kasi especially na nakikita ko na ang layo-layo pa nung kailangan kong basahin dun sa bar syllabus. Ang dami ko pang hindi nako-cover. Pero ang nagpatatag po ng loob ko yung pamilya ko, especially yung nanay ko, na nagsisilbing inspirasyon kung bakit ginagawa ko itong mga bagay na to. Meron din ako mga kaibigan sa law school. Ang tawag nga po namin sa sarili namin, ang group chat na binuo namin Ramplo kasi iyon yung initials ng apelyido namin. So having people sharing the same mindset and vision, yun po yung mga nagpapatatag sa akin habang nagre-review ako at nag-aaral sa law school. And magandang narinig yan ng ating mga kababayan, no? Kahit ako nga talaga, madami din ako narinig ng mga discouraging words na yun nga, isa din na parang, ba't kailangan mo pang mag-abogado, meron ka ng trabaho, etc. So talagang medyo sira yun ng moral, no? At syempre dapat talagang nandyan yung pamilya natin, no? Para tayo ay suportahan. Ngayon, attorney, I understand nasa insurance ka, no? Pero anong balak mong gawin? Ngayon ay ikaw ay abogado na, meron ka pang gustong field o specialization na gusto mong i-pursue? Ngayon po, attorney, parang ang plano ko is to go to litigation. So,
i-experience ko muna yung labanan sa court. And after po nun, I will focus on estate planning. So yun po yung reason in the first place kung bakit po ako nag-pursue ng law degree. Ayan, maganda yan, attorney. Yun nga sinasabi ko din sa mga ibang bagong pasang abogado na talagang dapat subukan nila yung litigation at subukan talaga nilang humarap sa korte at talagang madami kayong matututunan na yun nga sa pagharap sa korte. Ito, attorney, sino ang mga gusto mo nga pasalamatan sa pagkamit mo ng iyong tagumpay sa kasalukuyan? Unang-una, attorney, gusto kong pasalamatan si Lord kasi sabi ko nga, hindi mangyayari lahat to kung hindi dahil sa Kanya. Susunod yung magulang ko, nag-iisang magulang ko, yung nagsilbing haligi at ilaw ng tahanan namin. So hindi siya nag-give up despite dun sa mga challenges na hinarap ko sa buhay. Yung partner ko na nakasuporta sa akin sa laban ko dito sa pag-aabogado. And syempre yung mga kaklase ko, sa mga professors ko na talagang nagsilbi ring inspirasyon. Sila yung mga tinitingala ko during the times na nag-aaral pa ako. So sila yung mga gusto kong pasala. Kung meron pa akong hindi nabanggit, alam niyo po, lahat ng nagdasal para sa akin, maraming salamat po. Ayan, ito panghuli na lamang, attorney. Ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, working student, at dun sa mga nais na maging abogado? So ang mensahe ko lang po sa inyo, huwag po kayong bibitaw sa pangarap nyo. Meron pong maraming magiging detours along the way. Maraming magsasabi sa inyo na hindi nyo kaya. Pero isipin nyo lang po, marami pong taong nakasuporta sa inyo. Isipin nyo lang yung matinding why or yung deepest why nyo kung bakit nyo ginagawa yung kung bakit gusto nyo abutin tong pangarap na to. And yun yung magsisilbing beacon sa inyo patungo dun sa goals na gusto nyo marating sa buhay. Ayan, maraming salamat sa iyong oras, Attorney John Tristan Ramos. Talaga naman ang iyong istorya ay kapupulutan ng inspirasyon ng ating mga kababayan. Maraming salamat, attorney, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng Usaping Legal. Si Attorney John Tristan Ramos, isa sa mga nakapasa sa 2024 bar exams. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.